Pagpasok ko pa lang, nakikita natin sa mundo ang mga puwersa ng pagkakawatak-wata at dilim na pinag-aaway ang mga komunidad. Tinatakot at sinisindak tayo para hindi tayo maging ganap na Muslim o Islamiko, para matakot at hindi magpakita ng tapang. Pero ipinakita natin ngayong buwan ng Ramadan ang lakas ng pagiging isang Muslim. Ngayong gabi, sa totoo lang, hindi lang ito ang pinakamalaking iftar na nagaganap sa London. Hindi lang ito ang pinakamalaking iftar sa Europa. Hindi lang ito ang pinakamalaking iftar sa kontinente ng Europa, kundi ito rin ang pinakamalaking iftar sa kanluraning mundo. Sige, tingnamin niya ito. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Masakit man sa tenga, kailangan itong gawin dahil wala na akong ibang alam na paraan. أشهد أن لا Ginagawa ng mga taong ito yan sa Trafalgar Square. Ito ay kolonisasyon. Karamihan sa kanila ay mga Muslim. May ilang mga woke din doon. May ilang mga tangang nagpapagagit ron. Napaka-performative nila. Bakit nila ito sinasadya? Sino ang napapahintulot sa kanila na gawin ito? May kalaban tayo sa loob ng bakuran. At may nagbukas ng pinto para sa kanila. Tingnan mo, nagdarasal sila. Ginawa rin nila yan sa Times Square. Ginagawa rin nila yan sa Trafalgar Square. Sinadya nila yan. Ginagawa nila yan sa mga kilalang lugar ko para ipakita sa'yo na subukan mo silang pigilan kung kaya mo. Islamiko na ang Britanya. Sinasakop namin ang Europa. Mabilis lalala ang mga pangyayari. Hindi lang ako ang nagsasabi. Hayagan ka nilang sinasabihan. Sabi ng Muslim na ito, hindi maghihintay ang mga Muslim hanggang 2,050 para mas marami sila kaysa sa hindi naniniwala. Ibig sabihin, kayo. Masasakop nila ang Europa sa jihad bago pa mangyari. Tingnan mo, basahin ko para sa'yo. Ayon sa sabi, sa 2,050, mas marami na raw Muslim kaysa Pranses sa Pransya. Pero hindi naman ito ang basehan sa pagiging bansang Islamiko ng Pransya. Inaasahan naming magkaroon ng isang bansang Muslim na magdadala ng Islam, gabay, liwanag, mensahe at awa nito. Hindi mo na talaga ito may imbento. Para ito sa mga tao sa kanluran sa jihad para kay Allah. Ipinapakita na nila ito sa inyo. Ito ay panimula lamang ng mga mangyayari pa. Sa isa ko pang video, sinabi ko lang sa inyo kung paano. Ang mga Labor Council sa Hilagang Inglaterra ay nagpapayo sa mga paaralan na huwag mag-drawing ng tao o hayop o magpatugtog ng musika na itinuturing ng mga Muslim na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya parang palaisipan ito. Sa madaling salita, haram ito at maaring ikasama ng loob ng mga Muslim. Sa tingin mo ba papayag sila sa Beatles, Freddie Mercury o Ed Sheeran? Sa tingin mo ba gusto nila? Naalala mo bang nangyari sa Ariana Grande concert? Sino ang gumawa nun? Hindi yun isang Kristiyano o Hudyo o far-right na pasista o Hindu o Budista. Isang kultura ang palaging sumisigaw sa harap mo at sinasabi kung ano ang gagawin nila sa'yo. At alam mo ba? Hindi natin ito pinapansin. Alam mo ba kung sino ang may sala? Hindi mo aakalain. Pakinggan mo ang traidor. Assalamualaikum. Nandito ako para magpasalamat. Alam ko na nagdaos kayo ng iftar sa Britanya at Birmingham at Bradford at Blackburn at Cambridge at Glasgow. Itinira namin ang pinakamaganda sa huli. Iniisip namin na mas marami pang gagawa. Tingnan mo yung babaeng pumapalakpak. Diyos ko, ang tanga. Sa totoo lang, gusto ko talagang makita ang mga woke na ito, mga uto-uto. Ayoko talagang bumagsak ang England o ang kanluran sa Islam. At hindi ako naniniwalang mangyayari ito. Naniniwala akong magiging madugo ito balang araw dahil sa mga taong kumukonsinti nito. Pero may bahagi sa akin na gustong makita ang mga taong nagpapakatanga sa kanila na maranasan yon na mapasa ilalim sa pang-aapi ng Islam. Maaring kasiya siya ito saglit, pero hindi ito maganda para sa mundo. Tanungin mo ang mga tao sa Iran. Ang mga tao sa Iran noong dekada 70 at 80 ay humingi ng paumanhin sa kasalukuyang henerasyon dahil sa pakikibahagi o pagpapahintulot sa Rebolusyong Islamiko na mangyari. Kaya lahat ng mga tanggana ito ay agad magsisisi sa sandaling mailagay sila sa mga sako ng basura. Pagsisisihan nila ito, huli na para sa kanila,
at hindi na natin masisisi sa inyo ang nangyari. Kaya. Sige, pakinggan mo itong kamilyon. Iniisip namin na mas marami ang mag-i-iftar dito ngayon kaysa dati. Iniisip namin na mababasag namin ang record ng pinakamalaking iftar hindi lang sa London o UK, kundi sa buong Europa at kanluraning mundo. Kanyayay lang ito dahil sa magagaling nating volunteer tulad mo na nagtatrabaho para sa Ramadan 10 Project. Subhanallah Zakair at maraming salamat. Palakpakan natin sila. Gusto ko magpa-picture kasama ang pinakamahusay na volunteer sa mundo. Handa na ba kayo? Oo! Kahit ikaw, Tito, ready ka na? Mga kaibigan, Pwede ba umatras tayo ng kaunti? Taxi. Napaka-taxi. Hindi talaga siya taksil. Dapat siya sa Islam pero taksil sa Britanya at mga tao nito. Karamihan ng tao sa London ay hindi na puti. Kaya nawala na sa inyong kabisera. Nakuha na ng mga taong ito ang inyong kabisera. At tingnan mo ang ginagawa nila. Sinisira nila ito. Hindi na nakapagtataka kung ayaw na ng UAE magpadala ng anak sa mga universidad sa Britanya dahil masyado nang naimpluwensyahan ng Islam. Tingnan mo, sumisigaw sila at sinasabing gagawin ang intifada. Ang ibig sabihin ng intifada ay terorismo. Papatayin namin tayo dahil itinuturing namin yon bilang paglaban. Mula London hanggang Gaza, hindi mo pa natatamaan ang apoy. Palayasin ang mga ito. Wala nang ibang solusyon. Tingnan mo, siya yon. Nagdarasal dyan. Sa Trafalgar Square. Siya yon. Adikan. Napakalaking traidor. Malaking traidor. Kaya marami sa kanila ang nagsasabi na matagal na nating sinasabi. Unti-unting nai-Islamize ang UK. Tingnan mo. Hindi ko kilala ang taong ito. Hindi ko alam kung makakaliwa siya o hindi. Trevor Cavana, dating political editor ng The Sun. Sa totoo lang, taga The Sun siya. Pakinggan mo kung anong sasabihin niya. Ito ay isang seryoso at tunay na panganib. At nakakabigla na tayo ay basta na lang nakatayo at nag-aalala. At ikaw at ako ay nag-uusap tungkol dito pero wala namang ginagawa. Huling tanong na tinanong ko rin kanina umaga at muntik nang mahulog sa upuan ang tinanungan ko. Tayo ba ay walang kamalay-malay na nagiging Nazi Germany, Trevor Cavanaugh? Hindi ko iniisip na ganun tayo para tayong walang kamalay-malay na nagiging Islamic Republic. Ang Islamic Republic ng Britanya. Yan ang hinaharap mga pare. Yan ang hinaharap. Malinaw na sinusuportahan ko ang pampulitikang solusyon. Malinaw kong sinasabi na may pagkakataon tayong buhayin muli ang naghihingalong demokrasya sa susunod na halalan dahil lalong lumalala ang sitwasyon. Ang susunod na pangkalahatang halalan sa UK ay sa 2029. Sa Australia, ang susunod nating halalan ay sa 2028. Ligtas pa ang Amerika ngayon, pero pansamantala lang ito. Pag Democrats ang namuno, yari ang Amerika. Pasensya, kailangan kong sabihin yan. Hindi ito ang panahon para magbulag-bulagan sa sarili nating kapahamakan. Panahon ito para maging aktibo sa politika. Panahon ito para tayo mismo ang kumilos. Ibig kong sabihin, kailangan nating maging aktibo sa politika at maging mga aktivistang pampolitika. Dapat tayong lahat magsalita laban sa islamisasyon ng mga bansang kanluranin. Dahil kung iniisip mong kusa na lang maayos ang mga bagay-bagay, hindi mangyayari yon.